Hello po, magandang buhay po mga kapusong kolektor. Ibabahagi ko lang po ang lumang pera papel na ito. So, hindi isang kolektor, malamang ay hindi pamilyar mga sinaunang perang papel na ito. So, ating makikita na talagang sinauna yan, medyo gutay-gutay na, may mga butas na, ayan mga fold na ano niya. So talagang ito ay gamit na po ano. So ito yung ating pag-uusapan ngayon tungkol sa perang ito, kung bakit nagkaganito. May mga ilang ding mga katanungan dito, mamaya ating alamin. Para malaman din po sa mga hindi pamilyar ng sinaunang perang papel na ito, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na hindi mahilig sa mga gamit o bagay ng mga nakalipas na panahon sa kasaysayan. Sa likod ng mga bagay na tila limot na ng karamihan. Sa pamamagitan ng lumang perang papel na ito ay ating balikan ang kasaysayan kung saan kabahagi noon ng pamumuhay ng ating ninuno. Ito ay tinatawag na sobrang luma na lumang perang papel na ito. Kaya isang patunay na ang perang ito ay ginamit, umikot ng panahon na iyon. So ating kilalaan nito. Yan, ating pa namang makikita kahit paano, kahit ganyan na ang kondisyon, ating pa namang makikita yung mga detalye. Okay, so ito ang 1921 Treasury Certificate, ang tawag sa perang ito, na inilabas ng Philippine National Bank ilalim ng Insular Government panahon ng Amerikano. Panahon ng Amerikano pa ito, kaya ating makikita ang larawan ng unang presidente ng Amerika. Ayan po. Ayan si George Washington, di ba? Ang nakalagay sa pera dahil tayo ay insular government. Pero ito na may inilabas ng PNB. So lilinawin lang natin dito, kaya para po hindi magbigay ng kalituan sa ilan, lalo na sa mga baguhan na kolektor na nag-aaral o nag-collect ng mga old banknotes. Okay, so pansinin po natin ang likurang bahagi nito. Yan, makikita po natin, nakalagay naman po dyan Victory. Yan po yung detalye na. So sinuri ko na po itong bariyang ito, original po ito. Lahat ng detalye niya, sukat at mga imprenta, pati ng Victory ay original talaga. Ayan ay tinatak ng Victory. So ang Victory kasi ay lumabas o tinatakan nung pagkatapos na ng liberasyon. So yun po ay panahon ng giyera ng Hapon, World War II. Mamaya pagpatuloy po natin. So ang Victory notes po kasi ay ang Victory overprint ng 1921 Philippine National Bank Treasury Certificate na 10 pesos ay hindi bahagi ng original na disenyo ng banknote na ito. So ito ay official na overprint na inilagay pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, yung World War II. So yan, kung bakit may Victory overprint noong 1944-1945. So ito ay matapos mabawi ng Allied Force ang Pilipinas mula sa pananakop ng Hapon. Maraming lumang pre-war banknotes kasi ang muling ginamit dahil sa kulang ang mga perang umiikot noon. So ang overprint ay nagsisilbing palatandaan
na ang banknote ay kinikilala o kinilala para sa paggamit noong panahon ng liberasyon. Hindi nangangahulugan na inilabas muli ang mga bank 1921 sa panahon pagkatapos ng liberasyon, o hindi ibig sabihin na gumawa pa uli, dahil ito ay ang original nga nito ay 1921. So ito ay pagkatapos ng liberasyon noong 1944-1945. So ganito ang kasaysayan. Inilabas ang 10 pesos treasury certificate ng Philippine National Bank, at noong 1942 sinakop ng Japan ang Pilipinas, at maraming mga pre-war notes ang itinago ng mga mamamayan. Buti nga itinago ito, kundi wala tayong koleksyon ng ganito. Sana wala tayong maabutan ng ganito. Okay, so ang ilang so noong 1944 to 1945 nang mapalaya na ang Pilipinas, ang ilang natitirang mga pre-war notes ay nilagyan ng victory or overprint doon, at bilang bahagi ng panahon ng liberasyon. Kaya ang 1921 ay original na pizza ng banknote, at dinagdag lang ang victory lamang pagkalipas ng 20 taon. So kaya may ilang ganito na mga banknote na may tatak dito na victory. Kaya kadalasan dahil nga yun ay tinatakan o dinagdag lamang. O iba kasi may mga nagtatanong bakit sa likod ay victory. So yun ay naipaliwanag natin kanina na ito ay tinatakan lamang pagkatapos ng liberasyon para pwede nang gamitin ulit. Okay, so yun lang po mga kapusong kolektor. Kaya sana kahit paano ay nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman at naintindihan po ng ating mga ibang mga kapusong kolektor. So yun lang po, maraming salamat po mga kapusong kolektor. Sana po kung yung nagustuhan kahit paano ang ating paliwanag ay paki-like naman po. Pwede po tayong mag-comment at pa-subscribe na lang po ng ating maliit na channel. Maraming salamat po, at gabayan po tayo ng Panginoon Diyos.